Bagamat uuwi si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na may baong panibagong tulong mula sa host ng summit na Canada, bigo itong makamit ang joint statement support ng G7 at hindi rin nakausap si US President Donald Trump. Si Anna Cui para sa karagdagang detalye. Hindi magkasundo ang mayayamang miyembro ng G7 ukol sa suporta ng grupo sa Ukraine sa pakikipaglaban nito sa Russia. Ito ay matapos magpahayag ng suporta si US President Donald Trump kay Russian President Vladimir Putin. Idagdag pa ang pagbalik nito ng maaga sa Washington mula sa summit upang anyay humarap sa isyu ng Israel at Iran. Ayon kay Canadian Prime Minister Mark Carney, magbibigay ang Ottawa ng halagang $2 bilyong na bagong tulong militar sa Kyiv. Gayun din ang pagpapataw ng panibagong financial sanctions sa Moscow. Dagdag ni Carney, lubhang kailangan na suportahan ng G7 ang Ukraine. I would like to start by condemning in the strongest terms the latest outrage, barbarism from Russia, and express my deep condolences and those of the Canadian people to the families in Kyiv who were affected. This underscores the importance of standing in total solidarity with Ukraine, with the Ukrainian people. Sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa mga leader ng G7 na nasa estado ng krisis ang diplomasya. Anya, kailangan ng mga itong manawagan kay Trump na gamitin ang impluwensya at puwersahin ang pagtatapos ng labanan. It's important for our soldiers to be strong at the battlefield, to stay strong out until Russia will be ready for the peace negotiations. We are ready for the peace negotiations, unconditional ceasefire. I think it's very important, but for this we need pressure. Ayon kay Zelensky, umaasa itong makausap si Trump ukol sa karagdagang mga sandata. Dalawang G7 sources na nagsabing plano ni Carney na mag-issue ng chair statement upang manawagan para sa karagdagang pressure sa Russia. Ito ay sa pamamagitan nila ng sanctions. Sinabi rin ng mga ito na suportado ng G7 ang peace efforts na pinangungunahan ng US. Hawak ng Canada ang rotating G7 presidency ngayong taon. Hindi kailangan lumagda ng ibang mga leader sa pahayag ng chair. Samantala, nagpahayag si Trump noong Lunes na mali ang dating Group of 8 na patalsikin nito ang Russia matapos ipag-utos ni Putin na okupahan ang Crimea noong 2014. Ayon kay Kremlin spokesman Dmitry Peskov, tama si Trump at hindi anya gaanong mahalaga ang G7 para sa Russia. Учитывая сокращающуюся долю стран «семерки» в мировой экономике, учитывая те тенденции, которые наблюдаются в странах «семерки». И, конечно, на фоне, например, таких форматов, как «двадцатка», «семерка» выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно. Inibitahan rin ni Carney ang non-G7 members na Mexico, India, Australia, South Africa, South Korea at Brazil. Ito ay sa pagsisikap nitong makakuha ng alyansa mula sa ibang mga bansa at ipamahagi ang exports ng bansa palayo ng Estados Unidos.